tahanan. Noong araw, nasanay tayo ng ating panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya o disgrasya ang nangyari sa ating buhay. Pero dito sa ating banal na gawain, ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Kaya ang ating prayer, dapat iniisip natin palagi ang sinabi ng mahal na Panginoon. Manalangin tayo ng walang patid. Amen. Maglingkod tayo sa Diyos ng taos-puso. Buong puso natin. Paglingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya ibigin mo, mahal na Panginoon, ng iyong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Dahil pag iniisip mo, mahal na Panginoon, wala kang masasabi kundi napakabuti ng Diyos. Amen. Kapag mahal mo ang ating mahal na Panginoon, iniisip mo siya lagi. Ang lagi mong pinupuri ay ang pagpapala na ating natanggap. Ang himala ng Diyos. Dahil ang Diyos na nasa iyo ay gabay at patnubay mo. Amen. Kaya pag ikaw ay nanalangin, dapat lagi nating babanggitin yan. Kahit anong ginagawa natin sa ating mga tahanan. Every day, every morning, every noon, hanggang sa gabi. Kung anong gagawin natin, dapat kabisado natin yung the Lord's Prayer. Tandaan po natin, the Lord's Prayer. Kung mga panahon na tayo po ay nasa reliyon pa, kinabisado natin, Aba, Ginoong Maria. Wala namang Ginoong Maria. Dapat abagin ng Maria. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo na nagbabasa ng Holy Book, ng banal na kasulatan, Holy Bible. Amen. Holy Bible ang ating nababasa. Salita ng Diyos. The gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Ang salita ng Diyos ay magiging daan upang ikaw ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi mo napapakinggan ang salita ng Diyos, paano mo malalaman na mayroong Diyos? Kailangan mapakinggan mo ang salita ng Diyos para malaman mo na mayroong Diyos. Amen. Dahil Holy Bible, salita ng Diyos, ang ating binabasa. Kaya nga sabi ng Isaiah 55, verse 6, 7, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Amen. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, magpasalamat tayo na tayo'y nakakadalo. Amen. Ibig sabihin, nandyan yung gabay at patnubay na ating mahal na Panginoon. Lagi kang nakakonekta sa ating mahal na Panginoon. Kumbaga sa cellphone, lagi kang full charge. Lagi kang nakakonect sa ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay lobat na, mamimiss mo na yung nauna. Kapag ikaw hindi na nakakonect sa ating mahal na Panginoon, malayo na. Malayo ng distansya. Kaya doon sa mga hindi nakadalo ng ating 50th church anniversary, na-miss ninyo ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Dahil hindi na may babalik yung 50. Pupunta na tayo sa 51. Kung kalooban ng mahal na Panginoon na maabot natin yung 75, praise the Lord. At kung makalampas tayo ng 75, makaabot tayo ng 100. Ibig sabihin, ganun. Kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. There is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Yan ang sabi rito sa Proverbs 4:13. Brother Chris, sa Tagalog. Sa English, take fast hold of instruction
let her not go. Keep her, for she is thy life. Everybody say, praise the Lord. Sa Tagalog. Sa aklat ng mga Kawikaan 4:13, hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa bawat nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos, ang napapakinggan nating turo ay hawakan nating maigpit. Kung bagano, hindi tayo maliligtas kung wala ang turo ng Diyos. Kung wala ang nanalangin sa atin, ang ating parents in the Lord, katuwang ng mga Almeda children, Almeda family, siyempre nandyan yung mga naunang manggagawa. Kaya yung ating paglilingkod sa Diyos, record na sa ating mahal na Panginoon yan. On the record na yan. Hindi na mababago yan. Kaya mahal na Panginoon, sabi nga ng Biblia, this Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen! At sabi pa rito sa Kawikaan 4:26-27, patatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Pansinin ninyo, patatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag ang iyong lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Iwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Everybody say praise the Lord. Napakaliwanag niyan. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Iwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Everybody say praise the Lord. Dahil ang hinahawakan mong turo na maigpit, hinahawakan mo yung turo na ating parents in the Lord, ang banal na kasulatan, sabi rito, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Everybody say praise the Lord. Yung hawakang maigpit, ingatan. Amen. Ikaw na mismo mag-iingat sa turo ng Diyos. Ikaw na mismo hahawak sa mga pangako ng Diyos. Kaya pala sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi pala dapat talaga awakan na magpapabaya. Kasi pag ikaw ay nandito na, sasabihin mo, ay, naniniwala naman ako sa mahal na Panginoon eh. Naglilingkod naman ako eh. Ang tanong, sinusunod ba ng tama yung utos ng Diyos? Kaya sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Hindi pang 1 taon, hindi pang 2 taon, hindi pang 5 taon, hindi pang 10 taon. Hanggang sa pagbabalik naman ng Panginoon. Amen! Hawakan natin na maigpit ang turo ng Diyos. Imagine kahit saan ka pumunta, ang Diyos ay kasama mo. Amen! Iingatan ka, ililigtas ka ng Diyos sa disgrasya at kapahamakan. Kaya meron nga ako nakausap doon sa gawain natin sa Luneta. Meron mga kapatiran na malapit pala doon sila sa nangyari na sunog sa Los Angeles. Malapit daw sila doon. Talagang naglalagablab na apoy. Pinatunayan lang ng mahal na Panginoon na walang pwedeng magmalaki sa Kanya. Walang pwedeng magmayabang. Walang pwedeng magmataas. Kaya sabi ng mga kapatiran, grabe kung hindi sila naglilingkod sa Diyos. Sila'y nangamba rin. Sila'y natakot. Pero ang kanilang iniisip, kasama nila ang Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya nung pag-ihip na ng malakas na hangin, nangamba sila. Kaya ibang mga kapatiran natin na nandoon, nanalangin sila mismo sa loob ng bahay nila. Nanalangin sila sa pinto ng kanilang mga tahanan. Nang ihip ng hangin, huwag pumunta sa bahay nila.
Huwag pumunta sa lugar nila. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, yung ihip ng hangin, iniwas ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ganun, makapangyarihan ng Diyos sa pinaglilingkuran natin. Sa first prayer ng ating parents in the Lord. Kaya nga sabi natin, ang panalangin ng mga taong matuwid, pinagkikinggan ng Diyos. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Meron pang isang kapatiran na galing din sa Italy, sa Roma. Sabi nga niya, Kuya, hindi kami makakapunta. Hindi kami makakarating. Dahil yung aming mga papel, yung mga papel na aming hawak, inuhold. Pati yung aming mga talagang papunta na rito sa Pilipinas. Nakabook na sila. Ano na sila sa aeroplano na sasakyan nila. Hinold pa yung kanilang mga papeles. Ang sinabi na lang natin, mag-pray tayo. Ang Diyos kasama natin. Di tayo pababayaan ang Panginoon. Kung kaya niyo mag-pray ng fasting, magimala ang Diyos. Kung ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay Diyos sa makapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos ay di nagbabago. Kaya nagulat na lang ako nung Quirino Grandstand na natin, nandun na sila. Ang sabi nila, yung papel namin, kailangan makabalik agad kami. Within 1 week lang, makabalik agad kami. Eh, nandito pa sila ngayon, 1 week na. Kaya sabi ko, prayer, prayer, prayer. Ang panalangin ng mga taong matuwid na naglilingkod sa Diyos, pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na nakilala natin ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego, Diyos ni Daniel, Diyos ni David, Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Diyos ng ating mga pastor, Evangelista Wildis Estrada Almeda, Diyos ng ating bilal Mama Tristan Pastor Lina Comon Almeda, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay makapangyarihan Diyos na nasa langit. Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ang Diyos na nagpatawad na ating mga kasalanan. Siya ang Diyos na nagpagaling na ating mga karamdaman. Everybody say praise the Lord. Kaya isipin mo lang, ikaw ay wala ng pag-asa. Pinagaling ka na malapay ng siyang karamdaman. Dapat yan ang iyong magiging kayamanan. Yung himala ng Diyos. Yung ikaw ay binago ng Diyos. Ikaw ay iningatan ng mahal na Panginoon. Kasama na yung pamilya. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, you have not chosen me, but I have chosen you. Tayo lahat na nandito, hindi tayo pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan, ito lagi natin nabidinig. Hebrews chapter 13, verse 7. Kindly, Brother Chris. Sa aklat ng Hebreo 13:7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Everybody say praise the Lord. Ano sabi dyan sa Tagalog o sa English? Remember them which have the rule over you. You have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tingnan nyo, napakabait ng Diyos para sa atin. Ng kalang mga turo na ating napakinggan ang naging daan upang tayo makalapit sa Diyos. Yung sakripisyo, panalangin, pag-aayuno ng ating parents in the Lord. Kaya ano sabi niyan? Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Everybody say praise the Lord. Hindi man natin kaya na tularan ang 100% na ating mga pastor, beloved Mama Dear. Yung kanilang turo at aral, akapin na lang natin ang maigpit. Dahil yan ay nasa banal na kasulatan.
Ang pagpapahalaga ng kaligtasan ay sa pagsunod ng utos ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid ko, napansin ko doon sa Carino Grandstand tsaka doon sa Quiapo, hindi na Black Nazarene ang tawag eh. Talagang nabago. Pati yung panalangin nila na abagin ng Maria, nabago na. Ginawa na lang nilang Ave Maria. Di wala din. Mali din. Mas tinataas pa nila si Maria kaysa sa Diyos. Ang panalangin na nasa banal na kasulatan, yung binabanggit natin the Lord's Prayer. Yan ang nasa banal na kasulatang panalangin. Mateo 6:9 hanggang 13. Kaya pala nagtataka ko, pati yung mga nagre-report sa TV, sa radyo, hindi na Black Nazarene ang binabanggit. Sabi ko, nabago. Nabago bigla. Pati yung panalangin nila, hindi na Aba Ginoong Maria, kundi Ave Maria na. Pinaikli, wala din kwenta. Dahil si Maria pa rin ang tinatawagan. Hindi naman masama na tatawag ka. Hindi naman masama. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa katotohanan, ang babanggitin mo na talagang panalangin, yung the Lord's Prayer. Walang ibang panalangin na pakikinggan ng Diyos na nasa langit, yung panalangin na tama. Amen! Dahil pag ang panalangin may mali, hindi ka pakikinggan. Kaya nga kapag ang paglilingkod ng ating mga kababayan sa Diyos ay mali, sayang ang panahon nila na ginagawa sa maling paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, there's only one way going to heaven. This Jesus is the way, the truth, and the life. Amen! Siya lang yung daan, buhay at katotohanan. Kaya pag natagpuan mo ang totoong paglilingkod sa Diyos, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say praise the Lord. Hindi mali ang turo ng Biblia. Ang turo ng banal na kasulatan ay tama. Amen. Dahil ang Diyos ang kaligtasan. Ang Diyos ang mayroong ari ng langit, pag-aari niya ang langit. Kaya dapat susunod tayo sa Diyos na may ari ng langit. Amen. Dito nga lang sa lupa, pansamantala lang ating buhay dito eh. Merong ang tuldok eh. Merong date of expiration eh. Oh, pag sinabi nila, pag ikaw hindi naglilingkod sa Diyos, 1 buwan ka na lang. Dahil may sakit kang grabe. 3 buwan na lang. 1 taon. Aba, meron talagang tumatama dyan. Meron talagang nag-e-eksakto. Dahil alam na mga doktor, alam na mga nag-aasikaso ng iyong buhay sa sanlibutan. Pero kapag ang Diyos ang mag-aasikaso ng buhay mo, ang Diyos, sinabi ng Biblia, ang buhay natin ay kayang pahabain ng Diyos. Hanggang kailan gusto mo na mabuhay, ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay kasama mo, ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay totoo. Amen! Kaya hanggang kailan gusto mong mabuhay, ibibigay ng Diyos. Pero may tuldok ang buhay natin. May tuldok. Kaya nga sabi, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ang kaibahan lang natin, hindi na tayo papasok sa paghukom. Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Amen! Tinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lamang na Panginoon sa atin, pagpikit natin dito sa lupa, magdilat natin sa piling ng Diyos. Kaya salamat sa ating mga Panginoon, yung mga pinunta namin sa ospital, talagang yung mga niyayaya natin maglingkod sa Diyos. Ang sinasabi nila, pag meron silang oras,
hindi na dumating yung kanilang sinasabing pag meron silang oras. Hindi na dumating yun. Pero yung mga naglilingkod sa Diyos na sumusunod, meron silang mahabang oras, meron sakripisyo, ang Diyos natutuwa. Dahil ang paglilingkod natin sa Diyos ay meron talagang sakripisyo. Amen! Ang paglilingkod mo sa Diyos, sa iyong pinaglilingkuran ng Diyos na pinaniniwala ang Diyos, siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen! Kaya sabi ng Biblia, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen! Kaya yung ating mga nagpapatuto kanina, huwag niyo nang sasabihin na kayo ay maglilingkod sa Diyos. Diyos ang tumawag sa atin para paglingkuran natin ang Diyos. Huwag tayo magsasabi ng merong kagad tuldok, limitado. Salamat sa mahal na Panginoon, buhay pa ako. Bakit? Gusto mo na mamatay? Huwag ganun. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan, gusto niya makapaglingkod pa tayo hanggang sa pagbabalik niya. Amen! Kaya kahit may problema, kahit may sakit ka, kahit nasa pagsubok ka, salamat na lang sa mahal na Panginoon na habag ang Diyos sa atin. Amen! Huwag natin tutuldukan. Ako nga, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Meron akong living testimony sa aking sweetheart bago pumunta sa Quirino Grandstand. Akala ko, hanggang February 2 lang siya. Grabing pagsubok na inabot. Magkatabi kami ni sweetheart kung matulog. First time, sabi niya, doon muna ako sa sa visitor's quarter. Pinayagan ko. O sabi ko, total, doon ka para walang istorbo, mag-fasting ka. Fasting ka. Iyon ay Biyernes. Pinag-fasting ko. Sabado, okay naman. Sabi ko, kaya mo pa ba? Kakayanin. O, hindi, sige. Fasting. Pag hindi mo kaya, mag 2 meals ka lang. Ay, pagdating ng gabi ng Sabado, sabi niya, hindi ko kaya. Nahihirapan na ako mag-fasting. Akala ko ba kaya mo? Di na umpisa mong kayahin, kayanin mo. Di bumalik. Yung pala, parang nagpapaalam. Sige. Punta na ako doon. Pagbalik niya, di madaling araw na ng linggo. Nung gabi pala, ng Sabado, nag-CR. O, hindi nag-CR. Okay naman daw. Pagbalik niya paghiga, nako, grabe ng lamig ng katawan niya. Grabe ng lamig. Sabi ko, ano nangyari? Ba't bigla kang, para kang gininaw? Sumakit ang tiyan. Pumunta ulit sa CR. Nagsuka. Bumalik ulit sa higaan. Pero nung madaling araw na, biglang nag-ring yung cellphone ko. Nag-miss call. Nag-miss call. Tapos, meron siyang tinetext, nakalagay doon, punta ka rito. Hindi na natapos. Pumunta ako doon. Madaling araw. Siguro mga alas 2 na madaling araw na, mag alas 3. Pumunta ako. Nako, pagpunta ko, sabi ko, oh, ano nangyari? Iba na nararamdaman ko. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, mag-hallelujah, praise the Lord ka. Hallelujah, praise the Lord. Pag akong tawagin mo, ang Diyos ang tawagin mo. May ka nang habag sa mahal na Panginoon. Hindi, lipat tayo doon sa kwarto. Lumipat na kami. Pagdating doon sa kwarto namin, maiga ka muna. Pinahiga. Bigla lang umupo, tapos malampak, umiga. Di, kala ko okay na. Ako, nagpunta sa CR. Nagdumi. Nagsuka.
Pagkatapos, alam nyo nangyari, nakatulog na sa CR. Di, akala ko okay lang. Uy, nakatulog na sa CR. Buti na lang, sabi niya, may gumising sa akin. Ginising ako. Kaya nung pagbalik niya dun sa higaan, nako, napakalamig ng buong katawan. Kala ko galing sa frigidaire. Parang naligo ng napakalamig na tubig. O sign. Ano nangyari? Nagpapaalam ka na ba? Huwag kasi akong tawagan mo ang malapay ng tawagan mo. Hindi ka ng awa sa malapay noon. Gusto mo pang mabuhay. Gusto mong magkaroon ng kalakasan. Dinilians ko. Nireview ko yung sakit ng nararamdaman niya. Mula ulo hanggang talampakan ko, nararamdaman niya sa tiyan niya. Ano nararamdaman niya? Mina ang katawan. Sige, magano ka, I love you Jesus ka. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Wala na, hindi na niya mabanggit. Sabi ko I love you Jesus ka. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Dinilians ko. Sabi mo, mahal na Panginoon, pagalingin mo ko. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng lakas. Alam niyo, nangyari? Nakatulog ako. Nakatulog na ako. Iba kami ng posisyon ng pagtulog. Natulog siya, mataas yung unan niya. Ako natulog na halos wala ng unan. Alam niyo, madaling araw, maga na, nagulat ako. Pagtingin ko sa tabi ko, nawala. Nawala. Yung pala nandun sa preacher's area, nanalangin. Pagkatapos niyang manalangin, nauna pang maligo sa akin. Parang nagdahilan lang. Sabi ko, napakabait mo, mahal na Panginoon. Talagang totoo ang Diyos. Pagkatapos, linggo na ng umaga yun. Kaya mo pa ba? Ito ako, nakabihis na ako, nakaprepare na ako. Di ba may sakit ka? Nagulat nga ako eh. Binigyan ako ng kalakasan ng mahal na Panginoon eh. Sabi ko, mahal na Panginoon, talagang totoo ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Dahil kung hindi totoo ang Diyos na nakilala natin, ang iisipin ko, hospital na kagad. Ang iisipin ko, emergency na. Pagdating sa hospital, hindi ka na palalabasin. Hindi ka na pauuwiin. Pero ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, salamat sa malapit totoong Diyos na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Amen! For the glory of God. Kaya sabi ko, kakayanin na. Kaya ayun. Nakasama natin sa Quirino Grandstand. Amen? Nakasama niyo pa pag uwi sa bus. Amen? Hiwalay nga kami. Ayoko nga siyang hiwalay eh. Sabi hindi ako sasakay sa bus. Dito ako sa Grandia. Para may mag-aalalay sa akin. Sabi ko, wala problema. Kaya doon sa likod ng Grandia, lagyan ko doon ng foam na makapal para doon siya mahiga. Nung linggo, binigyan ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, hindi na ako sasama sa inyo sa Grandia. Sa bus na ako. Sabi ko, sige, tama-tama, sumakay ka sa bus para yung abono, maasikaso mo. Di bali, kung abono lang sa lupa abono lang sa palay abono lang sa mais Ibang laseng abono. Nagpaalam pa. Wala akong magagawa. Yan ang calling sa'yo eh.
Kaya ewan ko, dumaan yata dun sa BPO. Nagpaalam. Buti lang, meron siyang pera. Sabi ko, withdraw. I-abono mo na. Kaya ang Diyos natin, mabuti Diyos. Amen. Eh kung kasama ko sa Grandia, sino mag-aabono sa bus? Taas ang kamay. Walang mag-aabono. Kaya in everything give thanks, for this is the will of God. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Kaya sabi ko sa aking mga anak, yung blessing nyo, inabono na kagad. Yung pagkain nyo na 1 linggo, inabono na. Kaya ano na kayo, magdilata muna tayo. Buti lang may mga kapatid na naipo ang puso. May nag-ambag pa rin. Pero hindi sapat. Hindi sapat. Kaya minsan sa ating mga paglilingkod sa Diyos, tignan natin kung ano yung ating pang magagawa para sa gawain ng Diyos. Hindi yung ang Diyos lagi nang may ginagawa sa atin. Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka at buhay ka pa. Amen! Pag inabot ka ng tanghali, hapon hanggang gabi, magpasalamat ka na ikaw ay buhay. Amen! Magpasalamat tayo na tayo nagagamit na mahal na Panginoon sa banal na gawain ng Diyos na kapaglilingkod sa Kanya. Amen! Dahil pagkatapos nga nung nakauwi na, ayun, yung isa nating elder din ng church, mga nauna namin kasama. Bago kami umuwi, nagpaabot pa ako ng pakikiramay sa ating beloved Engineer Erning Bascon. Pinagpahinga ng mahal na Panginoon. Kaya pala, naiwan kami doon, tapos, nakauwi si Sweetheart, ako, si Eli Boy, saka si Janjan, 3 na lang kami sa Grandia. Meron pa pala kami pupuntahan. Pupunta kami sa ating beloved brother, dating preacher, Ernie Bascon. Hinintay nga nila ako nung Sabado, kahapon, para mag-service. Hindi na ako nakabalik. I thank the good Lord dahil nakapag-service na ako sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya mahirap talaga. Magpasalamat tayo sa Diyos habang buhay tayo, nakapaglilingkod tayo sa Diyos. Habang malakas tayo, nakapaglilingkod tayo sa Diyos. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon na meron tayong buhay. Kaya sabi ko, talagang maiksi ang buhay natin. Pero sa Diyos, sa pinaglingkuran natin, siyang nakakalam. Amen! Pag nanalangin tayo ng extension ng ating buhay, ibibigay ng Diyos. Kaya I thank the good Lord sa nangyari kay Sweetheart. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Kaya talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Talagang ang Diyos natin ay mahabaging Diyos. Amen! There is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Kaya kung naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, ang ating banal na gawain itong hospital natin. Amen! Nandito ang ating mahal na Panginoon na siyang may kontrol ng ating buhay. Siya ang may-ari ng ating buhay. Amen! Kaya pag ikaw ay umaatin ng gawain na regular, Wednesday, Friday, and Sunday, pag Wednesday, meron ka ng vitamins para sa iyong kaluluwa. Vitamins na hindi nabibili sa drugstore. Vitamins na nagbumula sa Diyos. Amen! Pag ikaw ay nag-overnight, ibalik nyo yung inyong pag-overnight sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil dito sa ating gawain sa Baki, hindi overnight.
Kayo nagsabi niyan. Overday. Ang overnight ay sa gabi. Alas 10 hanggang alas 4. Yun ang overnight. Kung matagal na kayo hindi nag-overnight, mag-overnight kayo. Then another extra food ng ating kaluluwa. Katumbas ng 3 araw na pag-aayuno. Amen! Hindi nga natin kaya mag-ayuno ng 1 meal eh. Hindi nga natin kaya mag-ayuno ng 2 meals. Hindi natin kaya mag-ayuno ng 1 day. Pero pag nag-overnight ka, sabi ng ating parents in the Lord, katumbas na 3 araw na pag-aayuno. Amen! Kaya kapag ikaw ay nakaka-attend ng overnight, nandun yung food of your soul. Amen! Huwag nating pagsawaan yung mga himala ng Diyos na ginawa sa ating buhay. Bulay-bulayin natin palagi ang kabutihan ng Diyos. Amen! Kaya pag ikaw ay naka-attend ng Sunday, yan ang pinaka-general check-up ng iyong kaluluwa. Everybody say, praise the Lord! Imagine, maaga kang aating sa gawain ng linggo. I-concentrate mo ang puso't kaisipan mo, ang sarili mo sa mahal na Panginoon. Amen! Nag-check up ka na ng mahal na Panginoon. From head to foot. Nakikita na mahal na Panginoon yung kalagayan natin. Amen! Nakikita na mahal na Panginoon ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos. Hindi ka pa nga nagbabanggit ng pangangailangan mo, alam na ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya pag ikaw ay naka-attend ng mga event ng ating church, ano yung sabi? Ang pagpapala ng Diyos ay siksik, liglig, at umaapaw. Amen! Yun na ang kabuuan. Kapag ikaw ay nakaka-attend ng mga event ng ating church, then ito'y gawain ng mahal na Panginoon, hindi gawain ng tao ito. Amen! Gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya pag nababawasan. Kaya nga sabi ng Biblia, ibalik ninyo ang inyong unang pag-ibig sa Diyos. Amen! Alam ng Diyos pag nababawasan ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, I love them, those who love me. Kaya kapag ikaw ay nangihina, nanlulupaypay, ikaw ay nag-iisip na ng mga bagay na kung ano-ano, ibig sabihin lumalayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nung sabi ng malapay, ibalik ninyo ang inyong unang pag-ibig sa Diyos. Amen! Hawakan natin ang turo at aral ng ating parents in the Lord. Hindi natin kayang hakbangan yung hinakbangan ng ating malapastor, Mama Dear. Pero ngayon, pinagpapatuloy ng mga beloved Almeida children, katuwang na mga beloved ministers, at nandiyan ang mga apo at mga great-grandchildren. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, na kung saan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon from generation to generation. Ngayon, ikaw pinagpala ng Diyos. Amen! Asahan mo yung anak mo. Pagpapalain din ng Diyos. Asahan mo pa yung apo mo. Pagpapalain ng Diyos. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Lahat tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen! Dahil nawakan natin mahigpit ang turo ng mahal na Panginoon na ipinangaral sa atin ng ating parents in the Lord. Kaya anong sabi dito sa last verse na ating mababasa? Na kung saan ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 35 to 39, huwag na ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala, may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen! Sapagkat sa madaling panahon,
Siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umulong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Everybody say, praise the Lord! Fight a good fight of faith. Makipagbaka tayo na mabuting pakikipagbaka sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya ang ating gawain, pinalago na ng mahal na Panginoon. Hindi na lang sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kundi ang ating gawain, paikot na sa buong mundo. Everybody say, praise the Lord! Madami na tayong outreach station sa abroad. Sabi nga, kulang ang manggagawa. Maraming aanihin. Amen! Kaya nga, kung ating mga pastor nangaral ng salita ng Diyos, dati ang sabi niya sa amin, ang pagpapala na matatanggap nyo dito sa Pilipinas, piso-piso. Ang pagpapala sa susunod na panahon, darating, iba't ibang klaseng pera na ang inyong mahahawakan. Amen! Totoo yan. Dahil ang Pilipinas, ang pera natin, peso. Pagdating sa Amerika, dollar. Pagdating sa parte ng Europa, euro. Pagdating sa Japan, yen. Pagdating sa Korea, anong pera ng Korea? No. Pagdating ng UK, pounds. Oh, iba-ibang pera na. Totoo ang sinabi ng ating mga pastor, ang church natin ay pagpapalain bago babalik ang mahal na Panginoon. Amen! Kung ikaw ay nag-umpisa na ngayon, ang isipin mo, tanawin mo kagad yung malayo ng paglilingkod mo sa Diyos, makarating ka sa finish line. Amen! Hindi pwedeng shortcut. Maganda nga, lagi tayo nakalagay sa long cut. Habang tumatagal, iinit ka ng iinit sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Yan, katulad sa ating beloved Sister Amelia, kahit na hindi siya pinagpapala pa ng malapit ng husto sa kanyang paningin. Amen! It's okay. Yan ang isang natutunan ko doon sa kausap ko eh. English eh. Dumugo ang ilong ko eh. Naubusan ako ng English eh. Ang sinabi ko lang, yes. Pag hindi yes, no. Pero ang sabi ko, the Lord is so good. Amen! Sabi niya, beloved, open ending. We pray na makasama ka din namin sa Canada. Oh, I thank the good Lord. Tapos lumipat ako doon sa grupo ng mga nasa Amerika. Sabi naman isa, beloved Opi, gusto rin namin makasama ka sa US. Uy, napunta kagad ako sa Canada, napunta na kagad sa US. Nung napunta ako sa kapatid ng mga taga-Japan, ibang usapan naman. Hapon. Praise the Lord. Sabi ko, I thank the good Lord. I stay in the Philippines. Oh? No! Sabi ng isang kasama ko. No! Eh, yes na lang. Sabi ko, sige, I pray to the Lord. Sinabi na lang niya, Kuya, basta i-prepare mo lang ang passport mo. Eh, nakita pala nila ako nung nagpunta ako sa Jordan. Nakita nila ako nung nagpunta ako sa UAE. Sabi nga, pinagpala ka nga sa UAE. Oh, 4 na lugar kagad na napuntahan mo, sabi nila. Pinagpala ka, nasa Dubai ka. Oh, nakapag-service ka sa Dubai. Tapos napunta ka sa Abu Dhabi, capital ng UAE, Abu Dhabi. Tapos napunta ka pa sa Fujairah. Tapos napunta ka pa doon sa isang lugar pa doon. Ajman. Sharjah. Oh. Kaya sabi ko, I thank the good Lord. Nakita pala nila ako doon. Sabi nga, one day, Kuya Nanding,
makakaapa ka din sa lugar na pinaglalagyan na namin. Nandun ang mga gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga nung isa, don't worry, Kuya Nanding, the Lord will bless you. I thank the good Lord. Amen! Kahit papano, nagulat nga yung ibang mga kasama natin. Pagkatapos ng preaching ng ating beloved Minister Wilde James Almeida Kumon Almeida Jr., sa ating beloved Minister, o pinatanggap ko ng Tagalog yung mga kapatiran, Filipino language. Mamayang konti, nag-English ako. Pinatanggap ko ng English yung mga viewers natin. Sabi ng kausap ko na uli, pati yung Kenya, nakausap namin. Yung beloved minister ng Kenya, pastor pala ng Kenya. Oh, yung negro. Kaya sabi niya, I thank the good Lord. Kung magano, iba pala talaga. Iba talaga yung pagka ang kasama mo, ka-espiritu mo. Amen! Everybody say praise the Lord. Pero pagka hindi mo ka-espiritu, naku, maraming question yan. Question 1, question 2, hanggang question 100. Pero kapag ang kasama mo, ka-espiritu mo, salamat sa Diyos, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya, bago ka umuwi yung ibang mga kapatiran, Kuya, the Lord will bless you. O yung iba nagsabi lang, the Lord will bless you. Meron nga isang preacher, sabi niya, Kuya, bago kami uwi ng Amerika, will you please pray for me? Dapat siya ang manalangin sa akin dahil English siya. English. Pero siyang mismo lumapit sa akin. Sabi niya, Kuya Nanding, oh, why? Anything else I can do for you? Yes. Lians mo ko, Kuya Nanding. I need more power and anointing from God. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Kaya kahit konti lang, sabi nga nung iyong mga kapatiran, Kuya, remain humble and the Lord will lift you up. Kaya yan lang ang magagawa natin. Remain humble sa paglilingkod sa Diyos and the Lord will lift you up. Hawakan natin ang turo ng ating parents in the Lord na maigpit kung paano ang ating church pinagpala na ng mahal na Panginoon, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Amen! Kaya kung titignan natin yung logo natin, na Jesus Miracle Crusade, nasa ibabaw ng logo ng ating mundo. Ibig sabihin, ang buong mundo, masasakop ng Jesus Miracle Crusade, hindi pa babalik ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pero ngayon, nandyan na tayo. Pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi lamang sa Pilipinas tayo nag-uusap. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga viewers, sa ating mga kapatiran, all over the world, sa lahat na ng iba't ibang lugar. Nandyan ang mga kapatiran natin, pati mga loved ones sila. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Pati nga yung kanta na na-translate ni Jan Jan. Yung songbook natin. Grabe. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Iba yung naging talento ni Jan Jan. Sabi na, bihira ang nakakagawa niyan. Bihira. Kaya yung ating papuri, meron na tayong himig ng papuri. Amen! Na grabe, pati yung mga foreigner natin, mga kapatiran. I like this songbook. Song of Praise. Oh, nasa LA na. Yung isa nasa Canada na. Oh? Sabi nung nagbigay. Ikaw pala nagbigay. The Lord bless us. Oh. Ako hindi ako nagbigay. Prayer lang ang bigay ko. How much? How much? Nagtanong na how much? No much. How much? Kuya Nanding, how much? It's up to you. Pagdukot. Sabi na lang kay Jan Jan, keep the change. Oh. Jan Jan, keep the change. Papa mo katabi mo. Pero lahat ng bagay, pinasasalamatan natin sa mahal na Panginoon. Amen.
Kaya sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, kung ikaw ay nasa 50, itaas mo ng paa mo, pataas na ng pataas yan. Hanggang sa abutin natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Huwag tayo pababa. Amen! Amen! Dahil pag pababa ka, ibig sabihin, para ka lang tanim na bonsai. Parang puno na malaki na hindi lumago na bonsai. Pero ang Kristiyano, salamat sa mahal na Panginoon, anong pinakamatagal na puno na dito sa atin sa Pilipinas? Acacia. Meron ng sinasabing century tree. Oh. Acacia, Nara, Mangga, Santol, Avocado. Ano ba yung mga century tree natin? Oh. Yung nasa isip na nyo yata, century 2 na eh. Iba yun. Amen. Sinasabi natin, century 3. Ang paglilingkod natin sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang hawakan tayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng nandito na anak ng Diyos, happy Golden Church Anniversary. Sa lahat ng ating mga patiran, Amen! Kaya, bagamat wala tayong baguhan, tayo lang nandito, in a song of praise to dear Jesus. Purihin natin ating pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo magpasalamat sa ating malabay na. Yan, yung ating papuring awitin. Imig ng papuri. Sa ating beloved Janjan. Siya nang nag-translate ng ating mga English song to Tagalog. Sa susunod, Tagalog to Ilocano song naman ang kanyang aasikasuhin. Ano na to? Endless hallelujah. Walang hanggang hallelujah. Habang umawit tayo, sentro ng ating puso at isipan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Nakaharap sa trono mo, nakasuot ng lalaki mo, anong galak sa araw na iyon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang buhay pagkabigo, sa siya ay pagkaligo, ang lahat ay naging Oh, glory to God, hallelujah, praise the Lord, amen, amen. ay sasamba, sasamba. Kailan man sa presensya aawit, kami ay sasamba, sasamba. Walang hanggang hallelujah sa amin. Ikaw ay makikita ko, walang sala ang puso ko. Nagalit ka at nakauwi ako. Kanino ko'y malalaman ko ang kaya sa pamasala ko. Lahat sa harap ng iyong trono. Kami ay sasamba, sasamba. Kailan man sa presensya aawit, kami ay sasamba,
Kailan ba muli? Walang bago. Wala ng pag-ibig. Ika'y aking makikita. Ang makasama pa. Kami ay sasamba. Sasamba. Kailan mo sa presensya ahagin. Kami ay sasamba. Sasamba. Walang hanggang hallelujah sa amin. Kami ay sasamba. Sasamba. Kailangan sa presensya ahagin. Kami ay sasamba. Sasamba. Walang hanggang hallelujah. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Walang hanggang hallelujah sa amin. Hallelujah. Walang hanggang hallelujah sa amin. Salvation. Thank you so much, Lord God. Walang Bless us, hallelujah sa amin. Open up your precious blood, Father, please, Jesus. Walang hanggang hallelujah sa amin. Thank you, Jesus. Amen, praise the Lord. Uli natin pinakamamalawa Jesus. Hallelujah. Walang hanggang hallelujah ang ating aawitin sa piling ng Diyos. Hallelujah. Walang katapusang pagpupuri ang ating gagawin sa piling ng ating pinakamamalawa Jesus. Hallelujah. Doon sa langit, lahat tayo sama-sama upang magmana ng buhay na walang hanggan. Puri ng Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon natin ang mga. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil natin magkaisa ng manalangin sa lahat ng ating mga pangailangan. Sa lahat ng mga kapatid may karamdaman, magsisilamang po. Ano man ang ating mga kamalian, hingin natin ang tawad sa ating mga Panginoon. Ano man ang ating mga pangailangan para sa ating pamilya, sa lahat. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamalaban Jesus, lahat kami, mahal na Panginoon, ay mayroong mga kanya-kanyang pangailangan, kanya-kanyang kahilingan, mahal na Panginoon. Pagkalumong katugunan, mahal na Panginoon. Sa mga may karamdaman, mahal na Panginoon, mampong mga kamalian na gawa, nagbunga ng sakit karamdaman, patawarin mong bawat sa mahal na Panginoon. Mga problema, lutasin mo, mga natitirang kahinaan pa, mahal na Panginoon, mga anak, tulungan mo na maalis at mabago ng tuluyan ng mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, kung paano mo kami binigyan ng tagumpay ng linggo, mahal na Panginoon, para po sa aming 50th church anniversary, mahal na Panginoon. Kami ngayon ay panibagong buhay, taglay ang kalakasan. Mahal na Panginoon, sa aming paglakad muli, mahal na Panginoon, sa panibagong taon na ito ng aming relasyon sa paglilingkod sa iyo. Pangawakan mo kami na maigpit, mahal na Panginoon. Gabayan mo kami, mahal na Panginoon, huwag mo kaming pabayaan na maagaw ng kaaway ang bawat sa mahal na Panginoon. Patatagin mo lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, sa iyong pagbabalik. Sa pangunang panalangin po na aming mahal na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, yung propeta, aming beloved Mama Dilistan Pastor Lina Comon Almeida, yung propetisa, at sa iyong mga manggagawa, mahal na Panginoon, sa beloved Almeida family, mahal na Panginoon, sama-sama kami nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos sa mga bagay, ikaw ay Diyos sa aming pinaglilingkuran, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Praise the Lord! Diyan sa ating mga sarili, mga kapatid ko. Cast out natin ang mga sakit, karamdaman. Yes, Lord, there is Jesus. They shall hands on the sick, and the sick shall recover. Father of Jesus, to the first, my beloved parents in the Lord, beloved Almeida family, beloved ministers,
Your workers, O Lord God, your humble servant, Lord God. Bless the beloved brethren, Lord God. Heal us, O Lord God. Bless us physically, materially, financially, and spiritually, Father, in Jesus' name. Hallelujah! Demons upon permanent sickness and diseases. Cast out! Cast out! Cast out! Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, blindness, cast out! Fever and flu, cast out! And of Jesus, stomach trouble, cast out! Back pain, cast out! Masamang espiritu ng pagkabakla, pagkatomboy, cast out! In Jesus' name, bless us, Lord God, physically, materially, financially, spiritually. In Jesus' name, change our life completely, Lord God. Remove weaknesses, Lord God. Bless us, Father of Jesus. Bless thy children, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo sinigaw ng hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. Ngayon lahat ay tumayo at magtaas ang ating dalawang kamay. Sigaw tayo sa ating mahal na Panginoon ng papuri sa Diyos. Tatlong hallelujah, praise the Lord kasamang ating pagtalon. Lahat na nandito na anak ng Diyos, maging sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan. Nanonood, sumusubaybay sa ating banal na gawain dito sa Baknotan. Hallelujah. Lahat tayo pagpalain ng mga Panginoon, lahat ng mga beloved, kapatiran natin sa buong La Union. Lahat, sa buong mundo na, lahat. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, malabay, sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat ng mga nandito ngayon naka-attend sa ating banal na gawain. God bless you sa ating mga beloved viewers. God bless you sa lahat. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.